Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Good morning! Welcome sa isa na namang edisyon ng palatuntunang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon ngayong araw ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Mayo taong 2021. Good morning po. Sana'y samahan niyo po kami isang oras lamang sa ating programa. At siyempre pa, ang palatuntunang ito, patuloy po ninyong mapapakinggan sa iba't ibang mga himpilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 92.7 Spirit FM, 93.3 Radyo Serbisyo 98.1 Supreme Radio, at 98.9 Love FM. sa mga nag-aantabay sa harap po ng inyong TV set, tutok kayo sa Broadcast Channel 6. Ganun din po yung Facebook account ng Stand Up Balikatan. Sa headlines, ang ating mga tampok na balita. Balitang nasyonal, COVID-19 vaccination di dapat requirement sa trabaho. Vital signs screening bago bakuna, inalis ng DOH. Meralco, magpapadala na uli ng disconnection notice. At voters registration, magbubukas muli ngayong araw. Para naman sa mga balitang lokal, COVID-19 vaccine sa bangkang tumaob sa Quezon, magagamit pa. Konsyel Basti Bersuela, pinasalamatan ang DSWD sa off-site serbisyo sa ilang barangay sa lungsod ng Lucena. Serbisyong tunay natural na mahagi ng food packs sa Dolores, Quezon at 6 na tulak na alambat ng drug o nalambat sa drug operation. Sa balitang showbiz, Friends Reunion, ipapalabas na sa Mayo 27. Sa detalye po ng ating mga balita, inihayag kahapon ng Department of Health na hindi dapat gawing requirement sa mga nag-a-apply ng trabaho na sila ay nabakunahan laban sa COVID-19. Sa isang public briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, kahit mahalaga ang nasabing bakuna, dapat lamang na maging voluntaryo ito para sa isang individual. Reaksyon ito ni Berhere sa napaulat na kabilang sa company policy ng US-based Delta Airlines ang COVID-19 vaccination para sa mga bagong empleyado. Maliban pa dito, hiniling din ng ilang business leaders sa gobyerno na magpatupad ng vaccine pass sa mga nakatanggap na ng 2 doses ng COVID-19 vaccine na hindi naman pinayagan ng DOH. Ang vaccine pass ay magsisilbing special permits para payagan ang mga nakukumpleto ng bakuna na nakapanatili ng matagal sa mga establishmento sa kabila ng umiiral na health protocols at quarantine restrictions. Ani Berhere, wala pang sapat na ebidensya na ang mga bakunado na ng 2 doses ay hindi na mahawaan ng nasabing virus. Tiniyak ni Health Secretary Francisco Duque III na hindi makukompromiso ang kaligtasan ng publiko sa naging pasiya ng Department of Health na alisin na ang vital signs screening bago ang pagtuturok ng COVID-19 vaccine upang mas mabilis ang proseso. Gayunman, sa mga high-risk group o mayroong medical conditions ay kailangan pa rin sumailalim sa vital signs screening para masukat ang kanilang blood pressure. Dagdag pa niya, tanging ang Pilipinas lamang ang nagsasagawa ng vital signs checking bago ang proseso ng pagtuturok ng COVID-19 vaccines. Nitong Biyernes, nang ianunsyo ng DOH na ang vital signs screening ay hindi na magiging bahagi ng COVID-19 vaccination process. Ang pagbabago sa vaccination guidelines ay narekomenda ng Philippine Society of Hypertension at Philippine Heart Association na inaprubahan naman ng DOH advisors at mga eksperto sa pagbabakuna. Simula sa susunod na linggo ay ipagpapatuloy na ng Meralco ang pagpapadala ng disconnection notice para sa mga customer nilang hindi nakakapagbayad ng kuryente o yaong may mga unpaid overdue bills. Kasunod ito ng pagsasailalim muli ng pamahalaan sa NCR Plus area sa General Community Quarantine
with heightened restrictions simula Mayo 15 hanggang 31. Tiniyak naman ito na magiging mapagmalasakit sila sa mga customer sa ganitong sitwasyon. Pinayuhan din ito ang mga customer na talagang mahihirapang magbayad ng buo na kausapin na lamang ang pamunuan ng Meralco upang makagawa ng mas magaan na plano at para maiwasan ang pagpuputol ng linya ng kanilang kuryente. Matatandaang noong nagpaira lang pamahalaan ng ECQ at NECQ sa NCR Plus areas noong Marso, ay nagpatupad muna ang Meralco ng no disconnection policy bilang pagbibigay konsiderasyon sa kanilang mga customer. Muling magbubukas ngayong araw ng Lunes ang pagpaparehistro ng mga bagong botante para sa 2022 national elections. Makarang ilagay na ang NCR Plus sa General Community Quarantine. Ayon kay COMELEC Executive Director Bartolome Saino Cruz Jr., magbubukas ang lahat ng tanggapan ng COMELEC sa Metro Manila, mga lalawigan ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Target ng COMELEC na magkaroon ng 7 milyong bagong rehistradong butante, ngunit 4 na buwan bago ang palugit ay nasa 2.8 milyon pa lang ang bilang ng mga nagpaparehistro nitong Abril at 30 dulot ng mga restriction dahil sa pandemya. Sa kasalukuyan, nasa 15.9 milyong Pilipino pa lamang ang nakarehistro sa bansa ayon kay Bartolome. Tiniyak ng Department of Health na ligtas at pwede pang gamitin sa balitang lokalidad mga kaistan ang bakunang ikinakarga ng tumagilid na bangka patungong Pulilio Island. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Berjere, doble ang pagselyo sa mga bakuna kaya hindi naman umano ito masyadong nagalaw. Siniyasat na rin nila ang mga bakuna at batay sa kanilang investigasyon ay pwede pa itong gamitin. Noong Huwebes ay nadisgrasya ang bangka ng Department of Agriculture na patungo sanang Pulilio Island para maghatid ng mga bakuna sa mga residente ng isla. Sakay ng bangka ang 2 kahon ng COVID-19 vaccines o mahigit sa 700 doses ng bakuna. Base sa kwento ng mga pasahero ng bangka, aksidenteng tumama ang bangka sa konkretong poste sa bisinidad ng karagatan ng Barangay Ungos kaya ito tumaob. Na-rescue naman agad ang mga sakay ng bangka at nasa maayos na silang kondisyon. Paliwanag ng Pulilio DOH Regional Health Unit, under repair and maintenance ang Sea Ambulance na pagsasakyan sana ng mga bakuna kaya isinakay ito sa bangka ng DA. Nilinaw nila na sa mga vaccine vault nakalagay ang mga bakuna at hindi sa kahon. Hindi rin umano nalubog sa bakuna o sa tubig ang nasabing bakuna. Sinabi rin ni Dr. Marina Gor Ramos ng Pulilio Municipal Health Unit ang mga nakita sa larawang lumabas sa media na mga kahon na ibinalot sa plastic ay naglalaman ng face mask, syringes at mga supplies. Ayon naman kay Vaccine Star Carlita Galvez Jr., hindi naman masasayang ang mga bakunang ito. Sa kabuuan, 726 na vials ng bakuna ang kasama sa delivery ng nagkaaberyang bangka ng DA. Pinasasalamatan ng mga mamamayan sa Dolores, Quezon ang serbisyong tunay at natural dahil sa patuloy na pagkakaloob nito ng mga food packs lalo't higit sa maraming pamilya sa nakakaranas ng patuloy na kakapusan bunga ng problemang dulot ng pandemya. Mula sa Sariling Sikap Program, Congresswoman Dr. Helen Tan, nabatid ng palatuntunan ito na muling namahagi ng food packs at vitamin C kamakailan sa iba't ibang barangay dito sa bayan ng Dolores. Ang pamamahagi maliban sa pandemya ay nais ng Dr. Ray mambabatas pa na malakas ang pangangatawan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga bitamina. Naniniwala ito na maliban sa pagkain, kailangan ng mga bitamina para magkaroon ng malakas na pangangatawan at hindi maging masasakit. Pinasasalamatan ni Konsehal Benito Basti Brizuela Jr. ng Sangguniang Panglungsod ng Lucena, ang Department of Social Welfare and Development Quezon dahil sa pag-unlak ng ahensya na magsagawa ng off-site serbisyo sa ilang barangay dito. Pahayag ng konsihal,
Ang pagpapasalamat na ito ay dahil sa walang sawang pagtulong ng departamento sa mga mamamayang lusinahin na nasa lanta ng krisis at mga bagyo nito mga nakalipas na panahon sa pamamagitan ng kanilang programa na assistance to individuals in crisis situation. Kaugnay nito, kamakailan ay isinagawa ang DSWD off-site serbisyo sa Barangay Gulang-Gulang at Barangay Bara kung saan ay naging benepisyaryo na naturang programa ang ilan sa mga residente ng nabanggit na mga barangay na siyang lubos na nangangailangan. Samantala, gayon din naman ang pasasalamat ni Brizuela kay Senator Manny Pacquiao at sa opisina nito dahil sa naitulong nito sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at sa DSWD upang maisakatuparan ang ganitong uri ng programa para sa mga lusinahing nasa lanta ng unos, habang lubos na pasasalamat din ang ipinaabot ng konsihal sa mga lokal na liderato ng Lucena na siyang naging katuwang ng kanyang opisina sa pagtulong ng mga ito na naging maayos at mabilis ang daloy ng isinagawang programa at upang makapagmanto na rin ng matiwasay hinggil sa mga atas ng minimum safety health protocols. Kaugnay naman sa pagsulong ng mga makabuluhang programa, binigyan din ni Brizuela na sa panahon na sunod-sunod na krisis ang kanyang opisina. Anya ay hindi magsasawang makipag-ugnayan sa mga kapatid na LGU, sa mga ahensyang pangrehiyon at pangnasyonal at sa mga kaibigan nito sa Senado upang tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga lusinahing nangangailangan. Nalambat ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit ng Lucena PNP ang 6 katao na pawang sangkot sa kalakalan ng illegal na droga, kabilang ng isang mag-asawa sa magkakasunod na anti-drug operation sa 3 barangay. Base sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Romulo Albacea, Chief of Police dito, unang isinagawa ang bypass operation sa Purok Maabo, Barangay Mayaw, Parada, Dakong, Ikapito, kalahati ng umaga na ikinaaresto ng magkakaibigang sina Jaylinon Alcantara, 31, at Mario Balolong, 29, parehong binata na nakumpiskahan ng 16,728 halaga ng shabu. Sa kanilang bahay naman sa Purok 1 o Purok Santol 1, Barangay Mayaw Crossing, dakong alas 9:40 ng umaga nang naaresto ang mag-live-in partner na sina Arwin Sioko, 32, at Jennifer Daport, 32. Nakuha sa kanilang pag-iingat ang 12,648 na halaga ng shabu at 500 pesos marked money. Bukod sa 16,320 na halaga ng shabu, nakumpiska ng isang improvised shotgun na may 5 bala ang mag-asawang Armang 44 at Michelle Abdon, matapos silang malambat sa bypass operation dakong alas 4:20 sa Purok Green Hills, Phase 3, Barangay Market View. Kaugnay nito, patuloy ang pagbibigay babala ni Police Lieutenant Colonel Albacea sa lahat ng mamamayan dito na umiwas sa paggamit o pagbebenta ng iligal na droga dahil ang kapulisan niya ay hindi titigil upang hulihin ang mga ito. At sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa kaninang alas 4 ng madaling araw, kakapekto ngayon sa bansa ang easterlies o hanging nagmumula sa silangan o dagat Pasipiko na magdudulot ng mainit at malinsangang panahon. Pero asahan ang bahagyang maulap na pawari na may isolated rain showers sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa silangang bahagi dulot ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, walang inaasahang sama ng panahon sa mga susunod na 2 o 3 araw pa. Sa balitang showbiz, mga kaserbisyong tunay at natural, tuloy na ang pagpapalabas ng pinakahihintay na Friends cast reunion. Ayon sa pahayag ng HBO Max, ere ang Friends cast reunion sa May 27. Tampok ang mga original na bida na sina Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Seymour, Matt LeBlanc, at Matthew Perry. Kasama sa PTR ng show ang mga celebrity guests gaya ni na Justin Bieber, Lady Gaga, at K-pop band na BTS. Matatandaan na noong nakaraang taon, pasana gagawa ng reunion pero naantala dahil sa pandemya sa COVID-19. Naging sikat ang Friends noong 1990s matapos ang 10 taon na pag-e-ere.
At yan po ang ating mga tinampok na balitang nasyonal at lokalidad ngayong araw na ito, mga kaistan. Oo nga, at napakabilis ng araw na naman, partner. Pag-uumpisa ka na 17 naman na ngayon naman. magbilang. Aba, malapit tayo sa kalahati ng taon, di ba? Mm. So, malapit na naman talagang... Ibig sabihin, aba, nag-aamoy, ang pinakamalapit, of course, siyempre, Pasko muna, di ba? And then, yan na, kasunod niyang halalan. Yan na yung talagang pinaka-main. Kaya nga, ang Comelec ay naging ganyan na magparehistro. back Yung mga hindi to pa nagpaparehistro. registration ulit ngayong Oo, araw meron na ulit. ito, mga kababayan, ha? Kaya para po tayo ay makaboto, makabilang sa hahatol sa mga haharap sa ating bayan sa mga susunod na panahon, magparehistro muna. Imagine tayo ay yung pinaka-latest noon na record is 110 million ang Pilipino. Ang naka-registered as of now is more than 50 million lamang. Pero hindi ibig sabihin na registered ang isang mamayang Pilipino ay bumuboto yan. Napakaraming factors sa election naman. day mismo kung bakit hindi nakakalabas ng kanilang mga tahanan. Kaya minsan napakababa po ng turnout ng ating mga ginagawang eleksyon sa ating bansa. Alam mo, kung hindi ako namamali sa kasaysayan ng mga presidente ng ating bansa, isa sa may pinakamataas na nakamit na boto is ex-President Erap. Nung panahong yun. Hindi pa halos siya na be-break yata. Kalamangan kasi niyan Oo. ay galing sa showbiz. Kaya, Artista kasi. at naging mayor ng Maynila. Matagal, 20 taong mayor ng San Juan yan, naging senador. Kaya kita mo naman na ipasa sa kanyang mga anak ang galing sa masa, sa publiko, yung karisma. Kasi mula naman sa pagkabata ng kanyang mga anak, nakita ang buhay politika. Oo, talagang lahat ay nangyari sa buhay niya, pati pagkakakulong nangyari. Kompleto na siya, wala na siyang hanapin pa. Sapagkat naranasan niya, pati ang makulong o ma-detain, hindi naman actually sa kulungan Tanging talaga. ang Pangulo lang, ang dating Joseph Erap Estrada, sa kanya nangyari yan, ano? Oo, kasi yung kay GMA naman ay hospital arrest. Marami kasi gimmick ang mga presidente ganyan eh. Nung natapos Oo. na, pagkalabas niya, Aba, diretso na ulit yung leeg, ano? Isipin mo Baling sa kaliwa, baling sa kanan. pag-interview ng media ay naka-brace yung leg, Oo. yung neck niya. May Parang brace. hirap-hirap talaga. Diba? Pwedeng artista rin si Ay, pwede rin. PGMA, ano? Hindi naman talaga alam naman si GMA. Magaling. Small material. Pero yan kung eh. ikaw yung nasa kanyang sitwasyon, maaaring yun din yung gawin mo. Ay possible. Kasi yan din yung advice sa mga advisor, natural. Ayaw magpa-interview sa media, pahirap na hirap yung leg. Oo. Walang yan ang Lalo nang na manalo na Oh, si Digong at in-announce na siya ay palalayain na doon Mm. sa pagkaka-hospital arrest. Abay, biglang tindig at inalis yung brace at yan. biglang lakas. Biglang lakas siya. Anong galing na magpapaling ng leg. Siyempre naman. Magaling din itong ating Magaling ating din yung Pangulo. kanyang naging pagpusta sa ating syempre. mga kumandidato sa ating bansa. Naging tama yung pagpili niya. Kaya isa sa mga pangunahing nagbenepisyo ng maupo po ang ating Pangulo. Anyway, national na usapin yan, partner. At syempre, kaya naman hindi malimutan si GMA, although siya yung naging speaker, imagine mo, kumuha ng nasa majority, ginawang minority. Talagang kaiba rin ang pinagagawa nito si Pangulong GMA. Isipin mo, nang noon ay si Mamang Danny Suarez, di ba? Governor Danny Suarez, imagine mo. Galit na galit yung mga tunay na minority. Minority Diba? siya noon, di ba? Ang ating kasalukuyang gobernador nang siya po ay miyembro ng Kamara. Ang hindi po higit na maunawaan ng marami nating mga kaubayan, sariwa pa sa kaisipan ng inyong lingkod, ay tila hindi raw naman yung pagpuna po ng kasamahan niya mismong kongresista, mga kasama sa kongreso, hindi raw naman lantaran na kapag kasi sinabing minorya, hindi naman totally oposisyon ka, pero pupunahin mo base sa iyong paniniwala at sa paninindigan mo. At bukod doon, meron talagang tunay na minority, kagaya ni na nung grupo ni Edsel Lagman, Congressman Edsel Lagman ng Bicol, di ba? Yun talaga yung mga grupo yan, sila kung sino-sino, marami. Pero alam mo, Eh, napakamakapangyarihan ay, powerful ng yan. minority floor leader. Kung ikaw yung halimbawa sa kahit saang konseho, maliit man o malaki, At mga saka, kaubayan,
ay kakausapin mo bago ka magsusulong. Hindi makakapangyari Oo, ang oo. ihahain mo kung kukontrahin lang po ng iyong mga kasama. At saka may mga freebies na wala yung karaniwang kongresista. Ba, Yan parang kumain lang sa food chain? meron yung mga iba-ibang pribilehiyo na wala ang karaniwang. Kaya nga pinag-aagawan niya kahit yung magiging minority floor leader, pinag-aagawan niya. Ang kakaiba rin lang sa kasaysayan ng Pilipinas, ginawa nga raw ha, nung mga nagkukomentary no, na si Mamang Danny Suarez, ang totoo, bata ni GMA. Pagkatapos, nasa minority floor ka, parang Parang ang Diba? sisti kasi dyan, ang nangyari, partner, ay yung mayorya, kabig mo na yan eh. Kung Oo. ikaw ang pangulo ng ating republika. Ngayon, kung nasa minorya ay kabig mo rin, yan, in-appoint mo lang as minority Yeah. floor leader. Ayos-ayos ang ay, di, buto-buto. ibig sabihin, Walang kokontra. kung sa huli sa itaas, huli rin sa ibaba. Of Walang, course. hindi makalabas. So, magaling Magaling. talaga mag-manipulate si ex-President GMA. Alam mo naman yan, magaling namang estudyante pa rin yan nung nag-aaral. Sa totoo lang, magaling na tao si GMA. Yan nga sinasabing Ekonomista. small but terrible yan. Yes. Verde rin ang utak niya. Kaya, syempre, hindi ka takataka ma-manipulate nila ng mga panahon yun. Pero So, binabanggit mo, doon ka Hmm. nag-umpisa sa malapit na yung halalan, kaya Oo. umaarangkada na naman yung ating mga voters registration. Eh, Kaya po tama pinapayagan ngayon na lumabas din ang ating mga kabataan, yung pasok na sa edad, para magparehistro. Oo, at alam mo naman. Maliban dun sa panawagan ng Philippine National ID System na Yeah, PhilSys. no? Kasi kung talaga namang may proof ka na ikaw ay nagparehistro, hindi ka man masisitahin ka man ng PNP Mm. or ng mga taga-ATF, may proof ka na ikaw Kung araw-araw ay magpaparehistro po, ay mabibisto ka na noon, di ba? Kaya po inikayat ng gobyerno na, kasi gusto ng gobyerno, madagdagan pa ng nasa 7 milyon ang magpaparehistro kasi masyadong mababa yung 50 million point something lamang eh. So, Oo. ang base doon sa news, gusto nila madagdagan ng 7 milyon. Ha? ano kayang mga pagbabago na i-implement ng Commission on Elections dahil Marami hindi yan natin tiyak kung sa darating na 2022 sa araw mismo ng halalan tapos na ang problema natin sa pandemya. Siyempre marami sa atin kung mananatili po yung takot sa COVID-19 baka hindi bumoto, hindi lalabas ng bahay. May formula na sila. May mga ginawa na sila. Hindi pa lang 100% inilalabas sa Publiko. publiko. Ang isa dyan, ang balak ng COMELEC ay gawing 2 araw ang eleksyon, hindi 1 araw. Para siguro limitahan yung tao na pupunta sa bawat polling precinct. Isa yun, para hindi magsiksikan. Ibig sabihin, kung ayaw bumuboto ngayon dahil nagdadamihan, pwedeng bukas para Pwede bang mahati. by schedule? Well, hindi pa natin masabi pero darating yung araw na ipakikita ng ilalabas yan ng COMELEC kung ano talaga yung programa nila. Kasi nga dahil nasa pandemya, ay pagka 1 araw lang yung election, talagang siksikan yan. So may plano sila na O gawing yun 2 nga araw. hanggang alas 5 ng hapon, di ba? Lumalampas pa dun sa Kinakapos takdang pa nga eh. oras dahil kulang na kulang at napakarami pa ng mga hindi nakakaboto. Kaya na nga, ang utos kasi ng talaga ng ATF ay mag-isip pa ng mag-isip ang mga taga-COMELEC kung paano nga maiwasan yung Ay, mahusay naman yung mga nasa COMELEC natin. Saan? COMELEC. Oo. Magaling din yung mga yan COMELEC. No? Ng mga data. Yan, Oo. Magaling COMELEC ng mga data kasi kahit matagal na Oo. nahangon nila. Baka napabangon tuloy si Sir yung taga-COMELEC ngayon, ha? Hindi, kaibigan natin yung mga taga. Yung taga-city, anong pangalan ng babaeng abogada? Si Attorney Ana May Barbacena. Yeah. Magandang umaga po sa bumubuo ng City COMELEC Madalas of yan doon sa Lucena. ating, sa kabilang himpilan, sa ating registration doon. And then, kung di ako nagkakamali, baka nga ako'y mali. Baka hindi na si Atty. Enriquez ang nasa probinsya. Dati kasi Alamin po natin yan, mga Baka kaserbisyong napalitan na. tunay at natural sa mga susunod na araw. Ang pamunuan po ng COMELEC at atin din pong pagsusumikapan na maihatid sa inyo ang mga ginagawa po na pagbabalangkas nila para maging maayos yung sa data pa lang ng mga botante po sa ating lalawigan. At saka isa pa, di yung, alam mo naman, basta panahon ng eleksyon, mga kaibigan natin sa taga-COMELEC, ito po yung payo ko sa inyo. Pakabilis-bilisan nyo yung pagre-release ng ID para sa aming hanay. Kasi kailangan po namin yan sa mga panahon gano'n. Kumari, Ay, kailangan priority maagap ka rin mag-submit ng Hindi mga naman, ginagawa naman names yun ng eh. pangalan. ginagawa naman yan ng natin na nagsasabit agad tayo. Oo. Minsan na-delayed ang
bigay nila. Sa maraming kadahilanan siguro. Oy, siguro dahil nagkakaaberya yung printer. Tsaka hindi, yung sa Manila. Oo. Ang gagaling pa ang order doon sa Manila. Kung hindi naman dito nanggagaling ginagawa yung mga IDs na yan. Marami pa tayong mga pag-uusapan mga kababayan sa kabuuan po ng ating palatuntunan. Tutok lang po kayo mga ka-stan. Babalik po palatuntunang Stand Up! Balikatan! Para sa sulong! Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. guidelines on the imposition of an enhanced community quarantine and the stringent social distancing measures over the entire Luzon, including the National Capital Region.
Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na tayo sa ikalang bahagi po ng ating palatuntunan. Sa mga kakabangon lang, kakagising lang, mga kababayan, magpakulo na ng tubig, humigop ng mainit na kape. The best ata yung coffee. Yung kape ni Ingimar, Mar Cafe. Good morning sa napakasipag engineer, Ingimar Camonias, at sa kanya magandang may bahay, si Ma'am Rosalie. At siyempre, pagkatapos yung uminom ng markape, mag-jogging-jogging kayo, pagpatak ng mga alas 9, kayo po ay magtungo at magpayos, magpa-beauty, magpa-pogi. Yan po sa Shantic Beauty Lands. Yan po ay napakagaling staff, napakasisipag, ang linis ng pasilidad, ang lakas po ng air condition. Kompleto po sa gamit, magmula pa hanggang ulo. Kung kayo magpapayos, dyan po kayo magtungo sa Shantic Beauty Lands. Owned and managed by Ma'am Chare the Beautiful Reyes. Of course, magandang umaga kay paring Manolo Reyes at kay Maring Rona Mijares Reyes dyan sa bahagi ng United Kingdom. Belated happy birthday sa kanyang anak, ito yung dalaga niyang anak, si Kiara. Hindi po tayo nakapunta nung last Saturday sapagkat tayo medyo may mga nauna nang kausap. Belated happy birthday kay Kiara Oreo. Ito yung anak niya na nag-aaral ng dentistry yata sa CEO sa Manila, although naka-online to. Muli ay happy birthday kay Kiara. At syempre, good morning din sa ating kaibigan, kay Miss Lilibet Nasores ng SM City Lucena. Ganon din po sa kay Catalina Habrica, kay LB Sandoval ng Pacific Mall. LB Abinido. LB Abinido, sorry LB Abinido. Dito ako kung minsan namamali talaga ako Sino ba yan si Sandoval na yan? Ewan ko, basta Hi, Tony. Si Tony lang ang kilala kong Sandoval eh. Oo, yun din. Oo nga. Yung magaling Si na LB correspondent ng Filipino Star ngayon. Oo, si LB Abinido. Kasi madala kong makikita ito Same din kay Lilibet Nasores. Sa mga susunod na panahon, malilimutan ko rin. Kasi baka pa nagkasalubong kami ni Lilibet sa SM, hindi ko na siya makilala kasi hindi ko nga siya namimit. Kasi lalong gumanda. Isa pa yun. Oo. Despite na siya ay aging na. Oh, anong aging? I mean, Kalabaw lang ang tumatanda. Nadagdagan na, 61 na yata siya ngayon Baka 58, mga ganyan. Pwede kasi parang ang 56 lang ang itsura niya. 45 na kaya. Lukuhan na yan, pagka ganyan Good morning, Madam Lilibet Azores. Alam mo naman niya, kilala niya ako, mapagbiro Namimiss ako ka na po ng palatuntunan alam niya nito. hindi kumpleto ang umaga ko kung hindi ko siya bibiro. At hindi rin kumpleto ang good morning ni Ma'am Lilibet. Hindi nagiging good and blessed pagka hindi niya tayo napapanood. Oo nga, parang umisa Marami pong salamat. Umisa nagdagat-dagatan niya tayo nagda-party-party yata sa dagat. Kailangan niya ng pamilya. ating katawan para malibang-libang tayo at makalimot sa damakmak nating problema. Yan. At saka, teka, tuloy ko lang ito, partner Good morning sa masipag nating Chief of Police ng lungsod ng Lucena, ang ating butihing Colonel Romulo Bong Albacea. Panay ang huling to sa drugs. Talagang matindi ito Hindi nakakalusto itong mga nagbebenta pa rin at gumagamit. Ang dami nung binalita natin kanina, puro huli yan ng Lucena City Drug Enforcement Unit. Of course, ito nga po yan sa supervision ni Colonel Bong Albacea. Palibasa si Hepe, ay halos solo siyang naninirahan dito, tutok siya sa trabaho kasi yung pamilya niya malayo naman ang lugar, di ba? So kaya halos natutulog lang niya sa quarters niya sa opisina, kaya halos parang 24 oras siyang gising si Colonel Bong Albacea. And good morning kay Kuya Mar Platino, Police Major Mar Platino, ang Chief of Police ng Tagkawayan. Gandang umaga. Tagkawayan. Alam mo naman yan, Kuya Mar, yan yung bayan ng ating Chief PNP. At siyempre, good morning kay Mayor Marcin Gayeta, kay Ma'am Maribik Gayeta. Magandang umaga po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ganon din kay Bukal Ola Duarte sa kanyang may bahay. Cynthia Duarte. Siyempre, kay Bukal Sani Ubana, kay Derek Magbuhos. Ganon din kay Iris Armando. Lagi po ay nakatutok sa atin. At ang Siksonan Gun Club, salamat po sa panonood nyo. Lagi yan nakasubaybay. Yung si Engineer Rodel Florido, ang acting or OIC, District Engineer ng 4th Engineering District dyan sa bahagi ng Gumaca. Ganon din kay Engineer Puchero, yung kanyang kasamahan, kay Engineer Marquez, kay Pangulong Boyo ng Belgian Boys, at sa napakaganda niyang may bahay. Anong pangalan may bahay ni Pangulong Boyo ng Belgians?
yung kanyang si Ma'am Raquel. Good morning kay Ma'am Raquel. Magandang babae, mabait pa, napaka-accommodating niya. Ganun din, good morning kay kapatid niya, si Noli, si Hani, although hindi ko rin nakikita, si Boy lang ang nakikita ko. At syempre, si Engineer Minandro Tanto, si Jerry Lucy ng Pagbilao, si Engineer, si Minandro Tanto. Contractor dito, napakagaling na contractor to si Minandro Tanto. Sino pa? Inulit ko, si Jerry Lucy ng Pagbilao. Sino pa yung mga nakasama ko? Sila Kuya Cesar Sargento, si itong taga DPWH, nakalimutan ko yung anyway, maalala ko yan. Maya lamang ng kaunti itong ating mga kasama sa Belgian Boys. Kasama rin natin dito si Tito Arnel Abila, ha? Kasama Tito, magagalit sa akin. Kuya na lang, si Kuya Arnel Abila, ha? Salamat po at magandang umaga. Siyempre, batiin din natin mga kaistan, mga araw-araw. Hindi po nagsasawa na tayo tinututukan dito sa ating palatuntunan. Magandang umaga. Kanina pa nakatutok si Ma'am Babylin Enriquez. Pinabati niya yung mga kasamahan natin. Kasama nila sa bahagi po ng 4K Quezon. Good morning sa inyo. Kay Ma'am Majelba Calzo. At sa mga masisipag na mga magsasaka mula po sa 4th District ng ating lalawigan, sinasaluduhan po namin kayo. Of course, nakatutok din sa oras na ito mga masisipag naman nakawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Provincial Fishery Office dito sa Quezon. Pinamamahalaan ng napakahusay nating kaibigang si Sir Alan Castillo. Good morning, sir! At batiin din natin, ayon kay Ma'am Opelia Tres Palacio Real, nagdiriwang ng 19th anniversary ang Jmar Marketing ang gumagawa po at nagpuproduce ng masarap na Marcafe. Happy anniversary sa Jmar Marketing. Pagbati mula po yan sa inyong isa sa mga talagang palagi nagbibida na masarap po ang lasa ng inyong kape, si Ma'am Opelia Tres Palacio Real. Good morning kay Konsehal Noel Dazilio, Sir Dondon de Luna, kay Sherwin Lopez, Konsehala Ellen Luminario, Architect Amaury Pulintan, Jocelyn Gomez, kay Bukal Betio, sa bumubuo po ng Guma kay Stan, Miss Ann Margaret Angulo ng Hermanos Resto Bar and Grill sa bayan po ng Gumaka. Sa mga miyembro ng Tubong Quezon, Batang Quezon, salamat po ng marami. Sir Constantino Hernandez, kay Bukal Iris Armando, Konsehal Vince Alcala, Sir Algot Soleta, good morning kay Jenica Montera, Konsehal Milo Kisao Villapando, Sir Saldi Carabido, kababayan natin mula sa Aurora Ngani, kay Elma Matriano ng 4K Lopez, Sergeant Flor Macale ng CRG, ng Civil Relations Group ng Southern Luzon, Kuman, Konsehala Lala Alegre, may pakuluyan ha, ang mahusay na si Konsehala Alegre Lim, nag-Atimonan Quezon, yung Pahulaan Challenge. Hanapin niyo po ang kanyang pangalan o page niya sa social media. Malay niyo, manalo kayo ng anumang papremyo na binibigay po ng opisyal. At huwag niyong kakalimutan, i-search niyo yung kanyang account. Inuulit ko. Meron din kami niyan dito sa ating palatuntunan partner. Pero mamaya natin uulitin. Patiin ko muna special tong pagbati natin mga nakatutok mula po dyan sa New York. Good morning kay Ma'am Maria Ruth Jose, Maria Santos, Angelita Hinobeze, kay Charid Dagi, Gleisa Sangkoya. Sila po ay mga nagtatrabaho sa Jamaica Hospital Medical Center, Queens, New York, sa Mother and Baby Department. Mga kapwa nating Pilipino, mga nurses doon na nagtatrabaho. Ayan, at gaya po nung bago ko talakay itong isang kalutas na pinakadala sa atin, tukol po doon sa 11th death or 11th year death anniversary ng yumaong dating congressman, dating gobernador Rafi Nartes, ay nais na po magpasalamat ng mga taga-Timonan sa ating buting kongresista Helen Tan, kongresista Dr. Helen Tan, ganoon din po doon sa anak niya kay Mike Tan, dahil doon sa pagkakadalo, doon sa isinagawang blessing ng bagong PNP Municipal Station, PNP Station, dyan po sa bahagi ng Atimonan. Good morning sa happy nila kay Police Major Dandy Aguilar, yan. ang napakagwapo at masipag na opisyal bago na po yung ng kanilang PNP. police station, napakaganda, nakita ko lang ha. Hindi At, lang yan yung binless. Hindi lang ba siya? Meron pa Pero isa lang yung sa na nakita ko. ilang project ng lokal na pamahalaan ng Atimonan kasi sabi nga ni Congresswoman Dr. Helen Tan, isang visionary, si Mayor Engineer Rostico Hoben Mendoza. Oo, ganda nung police station nila eh.
At yun nga, nakita natin si Atty. Mike Tan, and then nag-cut ng ribbon. Na-uplift daw yung Oo. mural ng ating mga men and women in uniform Oo, kapag ganyan mga bago po yung kanilang Oo. mga tanggapan. Ang nag-cut ng ribbon ay si Mayor Rustico at saka siyempre si Congresswoman Dr. Helen Tan. Kaya po nagpapasalamat yung mga kababayan natin sa Timunan sa mga naitulong at sa pagdalo ng magnanay ni Atty. Mike Tan at ni Doktora. At gaya po ng nabanggit ko, ngayon May 17, ika 11th year death anniversary ng yumaong dating gobernador Rapi Nantes. Kung magugunita po ninyo, nung ganitong petsa, after nung eleksyon, kasi 17 na yun medyo nung mga bandang 3:00, kung naalala ko pa, bumagsak po yung eroplano, yung helicopter, at sumabog. Nagkataon po na ako ay nasa bahagi ng IAM at 3:00 yun nung may nakita tayo na umusok, binerify natin ng noon ay Chief of Police ng Lucena, si Colonel Pax Munoz, binerify po natin at kinonfirm niya na yun nga raw yung kay Rapi Nantes, kay RPS. So tumakbo po tayo doon sa lugar, dyan sa bahagi ng IAM, Sahel. At pwede ko sabihin, isa ako sa pinakauna, kami sa pinakauna na naroon sa crash site. Ganon din yung ating kasamang Delphin Malyari na naroon din, yung ilang mga hagad dating pulis na doon at napakalungkot po nung mga pangyayaring yon nung mga araw na iyon, partner. At siyempre, dahil nga sa ginugunita natin, siyempre alam niyo naman ang taong nagsilbi, nanungkulan ng mahabang panahon sa ating lalawigan dahil siya po ay naging 3 terminong kongresista diyan sa unang distrito, naging gobernador. Malaki po yung naiambag niya sa ating lalawigan. Tulad na lamang, isa sa pinaka hindi malilimutan na kontribusyon ni ex-Governor Rapi Nantes ay ang pagiging ama ng lungsod ng Tayabas. Sa pamagitan po niya, noong siya'y kongresista pa, tinrabaho talaga niyan bago maging City of Tayabas po yan sa pagiging dating municipal. So malaking bagay po yan. Alam natin yan, noong mga panahon na inubusan talaga niya ng oras yan, pinag-ubusan ng oras sa Kongreso, para maging isang syudad. Meron pang pangalawa, yung Southern Polytechnic College na ngayon ay Southern Luzon State University. Si ex-Governor Rapi Nantes din po ang author niyan at siya rin po yung gumawa niya para siya ay para yan ay maging malaki at mapalawak. Maraming ginawang mga hindi malilimutan si ex-Governor Rapi Nantes. Sadya lang talagang siguro hanggang doon lang yung buhay niya. Isa pa sa naalala ko na magaling na ginawa niya na hindi rin nagawa ng ibang gobernador, siya yung kauna nagpatawag ng mga business summit, fishery summit. Yung fishery summit sa bahagi ng agrikultura, dahil yung BIPAR ay sakop yan ng Department of Agriculture, nagsagawa po ng pinakamalaking fishery summit sa buong lalawigan. Inipon niya ang lahat ng stakeholders, lahat ng kinaukulan, lahat ng mga fisher folks, mga isda, at pinag-usapan po nila para maipatupad ng maayos yung tinatawag nating RA 8550 para pakinabangan ng tama ang yaman ng karagatan. Doon naman po sa bahagi ng mga negosyo, lahat po ng businessman ay pinatawag niyan at doon sa convention center at gumawa sila ng mga pulisiya kung ano-ano para po sa kagalingan ng negosyo. Maging yung mga maraming bagay tungkol sa agrikultura, edukasyon, sa labor, ay malaki po ang naging contribution dyan ng yumaong Rapi Nantes. So ngayon ay hindi natin malilimutan na ika-11 na pala na taon ng anibersaryo ng kanyang pagkakayao sa ating lalawigan. At syempre, dahil nga po dyan ay ginugunita yan. Hindi ko lang alam kung sa bahagi ng kanyang mga kamag-anak kung anong ginawang selebrasyon o paggunita. Alam ko pagka ganyan death anniversary, nagtutungo lamang doon sa kanyang yung kanyang libingan diyan sa bahagi ng Lukban, yung pamilya nila at nag-aalay siyempre ng panalangin. Ganoon din po yung kanilang mga kaibigan diyan sa bahagi ng Lukban. So yun po, ginugunita yung ika-11 years death anniversary ni ex-Congressman and Governor Rapi Nantes. Sa totoo lang, yan naman po ay sa lalawigan ng Quezon ay nakita naman natin yung pagsiservisyo. Bagamat hindi niya ako masyadong nakasama
masipag na, mabait pa, at napaka-generous po niyan. At kung magtrabaho, 24 hours yan halos magtrabaho sa panahon yun. Wala rin halos nakaka-break pa ng record ni dating the late Governor Rapi Nantes sa sipag. Sa ngayon, wala pa akong nakikita sa mga nagdaang gobernador yung sipag niya na halos inaabot ng madaling araw sa opisina pag-entertain lang ng lahat ng mga taong may kailangan sa kanya. Wala pa po ako nakikitang ganyan. Ewan ko sa mga susunod na panahon kung meron ding makakahalin tulad ang yumaong Rapi Nantes. Partner? Paalalahanan natin yung ating mga motorista lawan po ng iba't iba nating mga lansangan, yung mga nanggagaling po ng Kabikulan patungo po ng Kamaynilaan. Siyempre dadaan po kayo sa kahabaan ng Maharlika Highway doon sa bahagi ng Minimintina na bumubuo ng Quezon 4th District Engineering Office. Minamamahalaan po ng ating mahusay na District Engineer Rodel Florido. Palagi po araw-araw nagsasawa man kayo, hindi po kami dito sa ating programa. Inuulit-ulit po yan ang inyong lingkod para bigyan kayo ng babala, magdahan-dahan. Every time na magagawi po kayo doon sa area ng mga kurbadang bahagi ng ating lansangan, panatilihin po ang ibayong pag-iingat. Siyempre, dahil ang gaganda na ng karsada diyan, partner, sabi nga ni Engineer Florido, minsan hindi maiwasan ng mga motorista na parang halos Parang nagkakarera. nagkakarera. Lalo kung gabi. Sapagkat pag gabi, kukunti na ang dumadaan Pero kung gabi, hindi mo kailangan makipagkarera kasi halos solo mo nga yung daan eh. Well, siyempre, I mean, Maliban sa yung ating mga bagong modelo po ng sasakyan, matutulin talaga ang bilis ng takbo niyan. oo nga, at saka bago yun, marami pa nakatakdang mga karsada pa mga gagawin. Doon sa isang news item natin kanina, di ba, yung mga dyan sa bahagi ng 4th District, kalimitan palaging katuwang, even yung mga farm to market road, di ba? Laging may participation ng opisina ni Dr. Helen Tan, katuwang ang DPWH. So nakakatuwa naman, paborable po yan sa lahat ng sektor ng ating pamayanan ang paganda po ng ating daan. Yan din po ang daan para sa ating kaunlaran, mga kaistan. Ulitin ko nga yung pagbati ng good morning sa magandang may bahay ni Sir Yu, si Ma'am Raquel. Salamat po. First meeting natin pero napaka-friendly ni Ma'am Partner Alam mo naman yan, miski nung pag nagkakape ako dun sa Belgian Cafe. Libre No pa wonder kaya libre pa patuloy ng, na bumubuhos ang biyaya sa kanilang libre pa pamilya. ng advertisement itong Belgian Waffle and Cafe. Sa kaibigan natin yan kay Den Baron niya yan, sa mga anak niya yan. Kaya lang, nagpandemya, kaya yung ating mga kaibigan Kaya medyo kayo, senior ay ikaw bawal. hindi ka na nakakatambay doon. Ay wala nang mga ka-story ako, wala nang medyo iba kong kasama yung mga... Dahil senior ka na rin? Hindi ako, yung mga kasama ko iba ay senior na. Pero yung iba naman hindi pa. Tulad ni Engineer Tanto, hindi pa naman yan senior. Si Pangulong Boyo, hindi pa naman siya senior. Kaya Pero si nag-iingat. Ginoong Boy, yun, narinig ko yung explanation niya one Ah. time na siya mismo talaga ay Umiiwas. kaya, umiiwas Umiiwas siya. siya, no? Kaya napakabihira na lumabas ng kanilang tahanan. Yan ang kailangan natin, masunuring mamamayan. Ano naman yan? Yan naman ay law-abiding citizen, yung magkakapatid na yan. Lalo na yan si Boy. Yan naman ay, kita mo, parang hindi ano yan parang hindi Chinese businessman yan Wala yang kahit sino kinakausap niyan Kaya Pero lang alam mo nagpandemya nga. Pamilya nila, nabanggit mo yung magkakapatid na yun na nagmamay-ari ng mga commercial fishing vessel dito sa atin sa Quezon. Abot yung kanilang generosity, yung kanilang pagtulong sa mga kaubayan ko sa Bondok Peninsula. Yung kakilala natin na guro ng isang elementary school dyan, merong ginagawa palagian na feeding program. Alam mo, yung kaibigan mo, isa sa mga tumutulong. Salamat po. Oo, naalala ko pa nung tayo naka-lockdown, di ba? Nagpadala yung pamilya niya ng katakot-takot na isda. Ganon din yung mayor ng Pitogo ba At yun? libre. Libre yun. Oo, Pinadala for sa city free. government. Libre yun. Yes. Naalala ko tuloy si Laila Bilos, si Mumar Bilos, sa mga tumulong ng mga Abay, panahon isama yun. mo na rin ang kaibigan ko at napakahusay na board member Betsion na mahagi ng syempre, kilo-kilong, daang kilo po ng manok para Manok sa yan, mga kaubayan niya sa 2nd District ng ating lalawigan. Ang dami Abot nun. nga hanggang Infanta Quezon, sa mga nakalipas pong ilang linggo lamang ay tuloy-tuloy yung kanyang pagkakaloob po ng ayuda, even sa dulong bahagi po ng Katanawan nga ni at bayan po ng Mulanay. Tulad ngayon, uso yung pantry.
Itong magagaling itong mga Tagkawayaning ito, si Bomel Devero. Mm. Parang nung nagbigay ng pantry sa Tagkawayan, parang kang nasa SM Grocery. Parang galit dun Kumpleto, may sa karne. pinagbibigyan kasi Oo, sobra-sobra halos, naman ayon sa pangangailangan Eh, po ang kanyang pinagkaloob. ito talaga mga taga-Tagkawayan, pag dumali, simple-simpleng mabigat ang dali. Mm. O, tinan mo nga, si Bomel Devero, ha? Big time yung mga tinulong niya. Magandang Ah. umaga po sa tinatawag na Mm. Supremo. Si ano rin, ito, isa pang taga-Tagkawayan, si Hepe Albacea, si Bong Albacea, si Colonel. Kita mo yung kanyang pantry, continuous, tuloy-tuloy. Yung Marami rin siya Rotary pinamigay. Club of Lucena North, tama po ba ako sa anak ng ating dating Mayor Hernani Tan ng San Francisco? Yung nakilala mo na nagkaroon ng project kamakailan, Ginoong Eboy Tan, tama ba? Si Eboy nga. Oo, Nagkaloob po ng suporta sa community pantry sa mga kaubayan natin sa San Francisco sa pangunguna niya. So thank you po sa bumubuo ng Rotary Club of Lucena North. Kaya lang alam mo lahat, yung mga ayuda ng Mm. lockdown at pantry ngayon, pag pinagsama-sama mo yan ay halos talagang yung ginawa ni Congresswoman Dr. Helen Tan, yung serbisyong tunay at natural, magmula pa nung lockdown Mm. hanggang ngayon ay hindi tumitigil. So tuloy-tuloy lang yan, araw-araw yan. Lahat po ng mga humingi ng tulong Wala na pa nagpupunta yung doon sa mga satellite office, lockdown, ay meron na mga Ginagawa na. binibigay. ginagawa na ni Dr. Helen Tan, nagpo-provide na siya ng tulong kahit nga sa taga Bicol dahil naroon sa boundary, Mm-mm. humingi ng food packs ay pinadala naman din. Yan Hindi yung ata butante, yung mga areas na nasakop nung usapin ng nung boundary dispute yun na yung mga siyam na nalo barangay. yung Nung panahon kabilang yun. probinsya kaya napunta doon yung siyam na Mm. barangay na dati-rate sako pa po natin. Imagine mo, lockdown nung panahon yun, ikaw ay mga tao, request kay Dr. Helen Tan, binigyan ng Talaga tulong. naman partner nakakabunos kapag Hindi. lalo na kung may anak kang maliliit At tapos saka, patanghali na yan. wala ka pang pangkain. At saka hindi mga Oh. butante ng Quezon Province yun. Kaya huwag siya nasabing namumuliti O ka sa yan, pagtulong pagtulong ay naman ay hindi kailangan laging may kakabigin ka. Ayun na nga sinasabi ng mga kritiko Minsan ni kailangan Doktora. mong tumulak. Ay sinasabi nga ng mga kritiko ni Doktora, namumuliti ka daw. Oh, Pag sabi mo namumuliti ka, halimbawa sa Quezon, paano yun? Hindi taga Quezon, taga namimili Bicol. ka lang ng tinutulungan dapat. Diba? Pagtulo, yun nga nangyari sa Batangas, hindi naman natin butante yun dito eh. Mm. Nung pumutok yung bulkan nung January, bakit tinulungan nyo? Hindi naman butante yun Sina dito. Kagawad Arvin Hinobe ng Sariaya, Quezon, meron silang mga properties sa iba't ibang barangay sa naturang pong bayan. Yung mga alae, Batanggenyo nating kababayan, kinailangan pong pansamantalang lumikas. Pansamantala din nilang pinatuloy ng libre, kinalinga, binigyan ng pagkain. Kaya nga Galing, no? yung ini-issue sa kanya hanggang ngayon na siya namumuliti ka, kalukuhan yun dahil napatunayan na, even taga Bicol, taga Batangas. Hindi ulit-ulit ko sinasabi, hindi nga yun butante rito, paano yun? Paano yung kung gano'n? Di ba? Meaning, talagang tulong. Yung pagtulong Kahit ay sino. maaaring ginawa ni Congresswoman Dr. Helen Tan bilang isang tao, responsableng mamamayan, may pagkalinga sa mga kababayan. At saka, alam mo naman, sinasabi nga ni Doktora, siya galing din sa wala. Siyempre, nung nagkaroon ng konti, tumulong. Mm. Normal naman yun sa taong dating walang-wala. Siyempre naalala mo yung mga tumulong. panahon na ikaw ay hikaw sa buhay. Para Ay, oo. nakikita mo sa kanila yung sitwasyong pinagdaanan mo. Kaya Medyo ramdam mo ramdam mo. yung hirap ng pagiging wala ng material at lalo mahalaga pagkain. Kaya nga sabi ni Doktora, wala ngang maniwala doon sa pagpupunta pala siya ng ibang lugar Oh, dito sa ating lalawigan. oo. Sinasabi niya na ako po ay nagtinda sa public market ng Lucena. Akala ng mga tao ay joke. Hindi siya paniwala kasi unang-una sa itsura niya, magandang babae. Si Sir Lito doktor Heron pa. ng Philippine Information Agency, isa yan sa mga pangunahing nakapagkwento sa inyong lingkod na nakita niya kasi ng personal na nagtitinda si Congresswoman Dr. Helen Tan noon sa bahagi po ng ating Lucena City Public Market. Nung kami nasa Sariaya, nagkataong ako'y naroon si Congresswoman Doktora, nung nagsasalita siya doon, yung katabi kong mga kababaihang medyo may edad na, hindi sila makapaniwala na si ma'am ay nagtiyaga na nagpaaral sa sarili, tinulungan ng kapatid, nagtinda sa palengke. Pero maraming kagaya si Congresswoman Marami rin, na oo. mga naging successful din sa buhay. Alam nyo kung babalikan natin yung kwento ni Ate Malin Dicena, nakatatandang kapatid po ng mamabatas. Siya mismo ang nagkwento na hihinto pa nga sana sa pag-aaral. Imagine, sa secondary level pa lang, high school. Ibig sabihin, mapapatigil na bunga po ng kanilang kahirapan. Bilang ate, nagmamahal sa kanyang bunsong kapatid, ay pinapunta niya ng Lucena para lang matulungan niya, mapagtinda niya sa tindahan at kasabay nun, makapag-aral. Kaya nga binabalik ko kanina, yung mga kababayang ilan doon sa Sariaya,
Nung kalapit ko hindi ko naman kakilala. Maniwalang galing siya sa ganon. Nung sinasabi na nga niyang siya doktor, hindi rin maniwala kasi akala galing siya sa Dutch Entertainment, akala artista nung talaga? araw. Akala ganon. Galing-galing ko naman sumabat. Siyempre, kaya namang sumat na sabi ko mawalang galang na po. Kala ko naman kaya ka kinukublit makikipagkilala sa'yo. Hindi naman, matatanda naman yung ba't naman makikipagkilala sa akin? Oo. Ano ba naman Ay, yan? di ba Siyempre. magkakaedad lang kayo? Hindi, mga ano na yun eh. Siyempre, parang, alam nga naman yung bata makipagkilala mga sa'yo. senior citizen mga 62 na tansya ko, 63. Ako Magbabalik po tayo mga bata-bata pa. kaistan sa araw po ng bukas sa pagpapatuloy po ng ating maramit mga mahalagang pagtatalakayan. Pero kagaya po ng dati, mag-iiwan po kami ng mga mahalagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa. Kagaya ng ang nakikita lang usually ng tao ay ang tagumpay mo at hindi ang hirap mo para maabot ito. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutor. At ako naman po si King Formaran para sa programang Stand Up! Balikatan para sa sulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan, araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong, Quezon, serbisyong tunay at natural.